Kung ikaw ay nasa Eastern Visayas o hilagang bahagi ng Mindanao, maghanda ng ngayong gabi at bukas dahil may mga pag-ulan na maaaring lumakas at magdulot ng pagbaha at landslides sa ilang lugar. Narito ang inyong detalyadong 24-hour weather update. Sa kasalukuyan, ang buong bansa ay nakararanas ng epekto ng easterlies o hangin mula sa silangan. Ang mga hangin ito ay nagdadala ng mainit at mamasa-masang hangin mula sa Pacific Ocean, kaya nagiging dahilan ng pagbuo ng mga ulap at thunderstorms sa maraming bahagi ng Pilipinas. Unahin natin ang mga lugar na may mas aktibong weather conditions. Sa Eastern Visayas, pati na rin sa Surigao del Norte at Dinagat Islands, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang ilan sa mga pag-ulan na ito ay maaaring maging katamtaman hanggang malakas, lalo na sa hapon hanggang gabi. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog o bulubundukin. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na ito na manatiling alerto at mag-ingat. Samantala, sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang panahon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang mga pag-ulan na ito ay kadalasang nabubuo sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Kahit panandalian lamang, maaari itong magdala ng malakas na buhos ng ulan, pagkulog, pagkidlat, at pabugso-bugsong hangin. Kaya kahit maaraw sa umaga, mahalaga pa rin na magdala ng payong at maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang lagay ng hangin at karagatan. Sa Southern Luzon, Visayas, at Mindanao, ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang karagatan ay magiging banayad hanggang katamtaman, na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 metro. Sa Northern at Central Luzon naman, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman din mula sa silangan hanggang timog silangan, habang ang alon ay nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 metro. Sa kabuuan, ligtas naman ang kondisyon ng karagatan para sa karamihan ng mga sasakyang pandagat, ngunit pinapayuhan pa rin ang maliliit na bangka na mag-ingat lalo na kung may thunderstorms. Ngayon, dumako tayo sa temperatura at humidity. Ang pinakamababang temperatura ay nasa 25.7 degrees Celsius, habang ang pinakamataas ay umabot sa 35.5 degrees Celsius. Ibig sabihin, patuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa. Ang humidity ay nasa pagitan ng 44% hanggang 82%, kaya mas ramdam ang init o tinatawag na heat index. Sa ganitong kondisyon, mahalagang uminom ng maraming tubig, umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw, at magpahinga kung kinakailangan. Lalo na sa tanghali hanggang hapon, kung kailan pinakamataas ang init, iwasan ang matinding outdoor activities kung maaari. Para naman sa Metro Manila, ang pagsikat ng araw bukas ay 5:35 ng umaga at ang paglubog ng araw ngayong araw ay 6:12 ng gabi. Ang buwan ay sisikat ng 3:27 ng hapon at lulubog ng 3:05 ng madaling araw na may 70% illumination, kaya halos maliwanag ang gabi dahil sa near full moon. Sa kabuuan, ang pangunahing concern sa panahon ay ang patuloy na pag-ulan sa Eastern Visayas, Surigao del Norte, at Dinagat Islands, kung saan may posibilidad ng mas malalakas na ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides. Sa natitirang bahagi ng bansa, mas maayos ang lagay ng panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng panakanakang thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Mahina hanggang katamtaman ang hangin at alon sa buong bansa, ngunit nananatiling mainit at maalinsangan ang panahon. Kaya manatiling alerto sa lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar na prone sa pagbaha, at huwag kalimutang mag-ingat sa init. Manatiling ligtas, manatiling handa, at patuloy na mag-monitor ng updates para sa pinakabagong lagay ng panahon.